Number 1, find the area bounded by the curve negative y is equal to x squared and the x-axis, keeping the ordinates x is equal to 0 and x is equal to 4. Plot the corresponding diagram. So, una mong gagawin, sulat mo yung equation ng parabola. Negative y is equal to x squared. Wait ka pala natin. Yan, ito na lang. Negative y is equal to x squared. So, ang gagawin mo dyan, gagawin mo siyang positive na y. Kasi ang kailangan natin sa formula ay positive na y. So, negative x squared. So, yan ay isang equation ng parabola na may vertex na. So, gagamit mo lang dyan ay mata mo. So, ang vertex nyan ay wala namang kasama yung x, 0. Walang kasama ang y, 0. So, yan yung vertex nya. Tapos, opens. So, para malaman kung saan siya nag-open, titingnan mo yung equation. Tumingin ka dun sa walang square. Dito, walang square, walang exponent yung y. So, ibig sabihin, ang parabola natin ay dito lang sa y-axis. So, pwede siyang upward, pwede siyang downward. So, dyan lang siya. Pag x naman to, pag x, ibig sabihin, ay pwede siyang pa-right or pa-left lang yung parabola. So, kung y yan, ibig sabihin ay up or down lang. Tapos, malaman mo kung up or down, kung positive or negative yung sa x or yung sa kabila. Dito ay negative x. Ibig sabihin yan, pababa siya. Opens downward. Kasi negative. Pag positive yan, pag positive or wala yan, yan ay upward. Pero may negative, kaya opens downward. So, pwede ka na mag-plot ng diagram. So, ang vertex niya ay sa 0, 0. Yan. Vertex 0, 0. Tapos, opens downward. So, ang itsura niyan ay pag ganyan. Parabola na opens downward. Tapos, ang boundary niya ay x-axis. So, x-axis at limits na. Ito yung dalawang limits. X is equals to 0 at x equals to 4. So, ipa-plot mo yan. X is equals to 0 ay dito. X equals to 0. Tapos yung x is equals to 4, dito yan. 1, 2, 3, 4. So, dito x is equal to 4. So, ibig sabihin, ang area na pinapahanap sa'yo ay ito lang. Yan, area na yan. Kasi sabi niya, find the area bounded by the curve. Ito yung curve, yung parabola natin. Y equals to x squared, negative x squared, ito. And the x-axis, ito yung x-axis. At limits na, x is equals to 0, dito yun ma-start. And x equals to 4, dito. So, yan yung graph niya. Para malaman naman kung anong strip ang gagamitin natin, kung vertical or horizontal, para hindi na kayo magkamali, sa given na lang kayo tumingin. Kung ang given equation natin ay in terms of x, yan, in terms of x yan, ibig sabihin, ang strip na gagamitin natin ay vertical. At kung ang given din natin ay nasa x na limits ay x, vertical din ang gagamitin natin. Pero kung yan ay x is equal to y squared, mara x is equal to y squared,
ang gagamitin naman natin dyan ay horizontal. Tapos kung ang limits niya ay y is equal to 1 at y equals to 3, horizontal din. So, dyan na lang kayo tumingin sa given. Kasi kung sa graph kayo titingin, baka magkamali pa kayo. So, dyan na lang kayo tingin. Pag in terms of x, vertical. Pag in terms of y, horizontal. Ganun lang. So, dito, ang gagamitin natin ay, ang given natin ay in terms of x. So, ang gagamitin natin ay vertical. So, ang formula ng vertical strip ay area is equal to integral ng y upper minus y lower dx. Tapos, may limits yan na a to b. Given naman na yung limits. So, wala na tayong problema. So, area. So, kung di ba vertical strip? So, magdodrawing muna kayo ng vertical strip dyan. Yan, vertical strip. So, para malaman natin yung y upper, ang y upper ay kung saan tumama yung upper part ng strip natin. So, tumama siya sa, dito, sa x-axis. Ang y niyan ay 0. Ang y lower, kung saan tumama yung lower part ng strip, tumama siya sa parabola. Ang parabola natin ay may equation na negative x squared. So, ito, papalit mo lang siya dito sa formula mo. So, ang a natin na limit ay from 0, ang b ay 4. Tapos, ang y upper, ilalagay mo yung 0. Minus, ang y lower ay negative x squared. Kasi kung baliktad yan, magbabaliktad, negative, mamali yung sagot nyo. Kung nagbaliktad yung y upper nyo at y lower. So, madali lang malaman kung saan yung y upper at y lower. Basta titingnan nyo lang kung saan tumama yung strip. So, upper part ng strip ay sa x-axis, lower part ay sa parabola. So, ganun lang naman. dx. Area is equal to, simplify mo lang yan, 0 to 4. Tapos, magpa-positive lang mawala to. Ito ay negative times negative, magpa-positive. X squared dx. Pwede mo na yan i-integrate. Area is equal to integral ng x squared ay magiging x cube over 3. Limits na 0 to 4. Incorporate, triangle. 0 to 4. Limits, incorporate natin. Upper limit muna, substitute mo sa x. So, itong x, papalitan mo siya ng 4. So, 4 cube over 3. Ba't yan? 4 cube over 3 minus yung lower limit naman na 0. So, papalit mo dyan sa x. 0 cube over 3. Yan. So, ito, 0 cube over 3 ay magsi-0. So, ang area natin ay 4 cube. 4 times 4, 16 times 4 ay 64 over 3. Lalagay mo lang ng units na square units kasi nga area. Yan na yung final answer. Final answer. Number 2, find the area bounded by the parabola. So, ang kailangan natin hanapin na area ay bounded by the parabola na y is equal to 8 plus 2x minus x squared. Tapos, kailangan din, ang boundary niyang isa ay x-axis. Tapos, may limits tayo na x is equal to negative 1 at to 3. So, bounded by this parabola, x-axis at lines na yan. So, unang gagawin, kailangan natin hanapin ang vertex ng parabola. So, para mahanap ang vertex ng parabola, sulat mo yung equation. Y is equal to 8 plus 2x minus x squared. So, itong 8, wala naman siyang kasamang x or y. So, ililipat mo siya sa kabila. So, magiging y minus 8. Kasi positive siya, ilipat mo sa kabila, mag-negative. Tapos, itong negative x squared, ilipat mo sa harap plus 2x. Ito, pagpalit mo lang ng pwesto itong dalawa. Next ay y minus 8. Factor out natin yung negative sign. So, labas natin yung negative x squared minus 2x.
Kasi negative times x squared. Ito, negative times x squared ay makukuha mo yung negative x squared. Negative times negative 2x ay positive 2x. Yan na. Tapos, y minus 8, mag-give ko ng space dyan kasi may lalagay ko yan mamaya. So, negative x squared, ito na yung process na completing the square. So, para makomplete ang square, itong 2x or itong negative 2, i-divide mo yan ng 2. So, negative 2 divided by 2 ay equals negative 1. Tsaka mo yan i-square. So, negative 1 squared ay plus 1. Kaya, ilalagay mo sa kabila ay hindi plus 1 kasi nga may negative pa to. So, itong negative na to kasi ay may distribute pa sa loob. So, itong plus 1 na to magiging negative 1. So, negative 1 yan. Pero kung wala to, wala yan, at positive to, positive 1 na ilalagay mo. Dahil may negative sa labas, ilalagay mo dyan ay negative 1. So, negative 8 minus 1 ay negative 9. Tapos, isulat mo sa kabila ay yung factored forms. Kung ang factored form yan ay yung x minus yung na-divide mo kanina. Negative 2 divided by 2 ay negative 1. Kaya, negative 1. Tsaka mo siya i-square. Makita mo na dyan yung vertex na ang x natin ay 1, negative 1. Kaya magpa-positive. Ang y ay 9, positive 9. Yan yung vertex. Kung saan siya nag-open, malaman nyo yan pag tinignan nyo yung equation. Dito sa equation, tingnan nyo itong equation. Ang walang exponent or walang squared ay itong sa y, sa right, sa left side dito, yung y. Ibig sabihin ay ang graph natin or yung parabola natin ay opens downward or upward lang. Tapos, para malaman naman natin kung downward or upward, titingnan nyo yung may squared. Kung negative, ito may negative, ito negative, ibig sabihin downward. Pag positive yan, or kung wala yan, ibig sabihin ay upward. So, kung may negative, dapat downward. So, opens downward. So, pwede ka na mag-plot ng iyong graph or diagram. Plot natin. Vertex ng parabola natin ay 1 at 9. So, ito yung 1 na x at yung 9 ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, dito ang vertex. Vertex 1, 9. Tapos, opens downward. So, drawing ka ng parabola na opens downward. Tapos, pa-plot mo din yung dalawang limits na yan. Ito, x is equal to negative 1 at x equals to 3. So, ang x equals to negative 1 ay dito at x is equal to 3 ay dito. So, dyan yung boundary natin ng area na hinahanap. So, ang area ang pinapahanap ay ito lang sa loob. Yan, ito lang. Yung limits kasi na yan ay hindi yan yung kung saan tatama yung parabola natin. Bale, magdodrawing ka talaga ng parabola na lampas sa negative 1 at 3. Kasi itong points na to, itong dalawang point na to ay nasosolve din yan. So, pwede mo i-solve, pwede hindi. So, hindi naman siya importante dito sa problem natin. So, yan lang naman. Tapos, kung anong strip ang gagamitin natin ay malalaman natin sa given. So, ang given equation natin ay in terms of x. So, 8 plus 2x minus x squared. So, in terms of x na. Tapos, yung limits din natin ay in terms of x. So, ang gagamitin natin dyan ay vertical strip.
vertical strip. Paano ba ang formula ng vertical strip? So area is equal to A to B ng y upper minus y lower dx. So drawing nyo yung vertical strip. Wait. Vertical strip. Yan yung vertical strip. Para malaman ng y upper, wala. Y upper ay kung saan tumama yung vertical strip natin. So upper part ay tumama siya sa dito. Tumama siya sa ang equation ng parabola natin ay 8 plus 2x minus x squared. Tapos yung lower part naman, tumama siya sa x-axis. X-axis. Yan, x-axis. So ang y niyan ay 0. So ang y upper ito, y upper, ang y lower ay ito, y lower. So pwede mo na isulat sa formula. Ang limits naman natin ay from negative 1 to 3. Given naman na yan. Ito, negative 1 to 3. So, hindi mo na isosolve yan. Tapos, ang y upper ay 8 plus 2x minus x squared. Minus, ang y lower natin ay y is equal to 0. So, 0 yan. 0 dx. Simplify mo lang yan. Negative 1 to 3 ng 8x. Ay, walang x. Wala palang 8 x. 8 plus 2x minus x squared dx. Pwede mo yun ipaghiwalay. So, negative 1 to 3 ng 8 dx plus integral ng negative 1 to 3 ng 2x dx minus integral ng negative 1 to 3 ng x squared dx. Tapos, lalabas mo yung 8. Integral ng dx ay x lang. Lalagay mo yung limits, negative 1 to 3. Plus, lalabas mo yung 2. Dito ito yung 2. Lalabas mo yan. Integral ng x ay x squared over 2. Tapos, limits na negative 1 to 3. Minus, integral ng x squared ay x cubed over 3. Limits na negative 1 to 3. So, itong 2 dito, pwede mo yan i-cancel. So, may iwan sa atin ay 8. Pabalitan mo na yung x ng limits, upper limit muna. So, 3 minus negative 1. Plus, so wala na yung 2 dyan, kaya x squared na lang. X squared, so pabalitan mo yung x ng 3. 3 squared minus negative 1 squared. Minus, papalitan mo yung x ng 3, so 3 cube over 3 minus negative 1 cube over 3. Evaluate mo lang yan. 8 times negative 3 minus negative 1 is 4 plus 3 squared is 9. Negative 1 squared ay positive 1. Tapos may negative dito, kaya negative 1 pa din. Minus 3 cube is 27 over 3. Tapos negative 1 cube ay negative 1 times negative. So magpa-positive 1/3. Pwede mo yun i-calculate na 8 times 4 ay 32 plus 8. 9 minus 1 ay 8 minus 9 plus 1/3. I-calculate mo yan. Ang makukuha mo ay ano nga? Wait, calculate natin. Calculate. 32 plus 8
minus 9 plus 1 over 3 ay 92 over 3. So makukuha mo ay 92 over 3 square units. So yan na yung final answer. Number 3, calculate the area of the region bounded by the equations y is equal to x squared minus 5x and y is equal to 3 minus 3x. Plot the corresponding diagram. So yung unang equation natin ay y is equal to x squared minus 5x. Yan ay isang parabola. Yung pangalawa naman ay y is equal to 3 minus 3x. Yan naman ay isang equation ng line. So, parabolic at linear. Para mag-graph mo yung parabola, kailangan mo ng vertex. So, y is equal to x squared minus 5x. So, ang gagawin mo dyan ay yung completing the square. Lagay ka ng space dyan, x squared minus 5x. Yung negative 5 divided by 2 ay negative 5 halves. Negative 5 halves. Tapos i-square mo yan. Ang sagot ay positive 25 over 4. So, yun din yung ilalagay mo dito sa kabila. 25 over 4. Gawin natin ito. 25 over 4. Tapos, isulat mo yung factored form. Y plus 25 over 4 is equal to, yung factored form yan ay maglalagay ka ng x tapos yung pagka-divide mo kanina no, negative 5 halves tapos saka mo i-square, makita mo na yung vertex na ang x kasama ng x ay 5 halves, so positive yan pag nilipat, so 5 halves. Tapos yung kasama ng y ay positive 25 over 4, so magna-negative 25 over 4. Yan yung vertex. Tapos kung saan nag-open ay, so ang walang exponent, ito y, so upward or downward lang. Tapos positive yung sa kabila natin, itong sa x, kaya upward, so opens upward. Pwede mo din yan isulat yung vertex na 2.5 tapos negative 6.25. Pwede din yan. Tapos yung isang equation natin ay linear, so kailangan natin dyan ng yung x and y intercept para mag-graph natin siya ng tama. So para mahanap yun, kailangan natin ng equation na babalayin. So y equals to mx plus b. Itong b kasi dyan ay y-intercept. So itong equation natin na y is equal to 3 minus 3x, gagawin mo lang na form na ganito. So mauna dapat yung 3x. So y is equal to negative 3x plus 3. Itong 3 ay y-intercept. Wait. Ibig sabihin yan ay tatama yung line natin sa y is equal to 3. Tapos yung x-intercept naman, ma-solve natin yan pag in-equate natin yan sa 0 or pinalitan natin itong y ng 0. So palitan natin yan ng 0 is equal to 3 negative 3x plus 3. So ang x ang hinahanap natin, so ililipat natin itong 3x sa kabila. 3x equals 3. Divide mo lang 3 both sides para makancel. Ang x natin ay 3 over 3 ay 1. So ito na yung x intercept. So tatama siya sa x na 1 at tatama siya sa y na 3, yung line. So kung i-graph natin, graph
parabola muna ang i-graph natin. So ang vertex ng parabola ay 5 halves yung x. So ang 5 halves ay 2.5. So 1, 2, 3, 4, 5. So ang 2.5 ay 1, 2 dito. Tapos ang negative 6.25 ay 1, 2, 3, 4, 5, 6.27.25 ay dito. So ang vertex ay dito. Vertex 5 halves tapos negative 25 over 4. Vertex yan ng parabola. Drawing tayo ng parabola. Wait muna. Ang pangit. Pwede na yun. Yan yung parabola. Ito yung vertex. Tapos yung line, i-graph natin. Tatama daw siya sa x is equal to 1. So ang x is equal to 1 ay dito. At ang y na 3 ay 1, 2, 3 dito. So dapat yung line natin ay tatama dyan. Line. Yan. Yan. Wait, patama natin. Tapos move. Yan. Dyan yung line. So dapat extend natin yung parabola natin. Dito pala. Tapos yung line ay ito. Okay na yan. Tapos ang kailangan pa natin ay limits. Wala pa lang given na limits. So ito, i-solve natin yung x nito at ito x. Yan yung magsisilbing limits. So ma-solve natin ang limits pag in-equate natin ang y1 at y2 or yung dalawang equation ng y. Meron tayong dalawang equation ng y. Ito yan at ito. So pag-equate lang natin yan. X squared minus 5x ay equal daw sa 3 minus 3x. I-arrange mo lang yan ng maayos. X squared minus 5x, itong 3 ilipat sa kabila, magiging minus 3. Itong negative 3x ilipat sa kabila, positive 3x is equal to 0 na yan. Tapos pag minus mo lang yung like term, so x squared negative 5x plus 3x ay plus 2x, ay hindi, negative 2x pala, negative 2x, negative 2x minus 3 is equal to 0. So pwede nyo na yan i-mode 5, 3 sa calcu para makuha nyo mode 5, 3. Tapos ang a is equal to 1, b ay negative 2, at ang c ay negative 3. Input nyo lang yan sa calcu. Ito ang makuha nyong x ay negative 2 and negative 3. So ang x nyo na makuha na isa ay negative 1, negative 1, negative 1. Tapos yung x na isa ay 3, positive 3. So tingnan nyo, so ang x na negative 1 ay itong dito, x is equal to negative 1. So hindi lang siya accurate, dapat ay dito siya banda. Okay na yan. Tapos ang x is equal to 3. So ito, medyo accurate siya. X is equal to 3. So yan yung limits natin. Ito, limits. So kompleto na tayo. Meron na tayong limits. Nag-graph na din natin. Pwede na tayo mag-integrate.
Create tayo. Wait, lipat natin ito. Yan. Ito na. Wait, ano? Hindi pa pala natin identify kung anong strip. So, pinapahanap sa atin na area ay ito. So, kung anong strip ang gagamitin, so wag kayo tumingin sa graph, sa given kayo tumingin, or sa limits. So, ang limits naman natin ay ito, in terms of x, at ang given din natin ay in terms of x. Kaya, ang gagamitin natin ay vertical strip. So, drawing lang kayo ng vertical strip. Yan, vertical strip. Tapos, itong upper part ng strip, tumama siya sa line na may equation yung line natin na y is equal to 3 minus 3x. Yung lower part naman, tumama siya sa parabola na may equation na ang equation ng parabola ay y is equal to x squared minus 5x. So, ito yung y lower, ito yung y upper. Yan. Kasi ay upper part at lower part. Pwede na tayo mag-solve ng area. So, area, vertical strip naman. So, a to b ang limits. Y upper minus y lower dx. Ang upper ay limits muna. Limits natin na nakuha ay negative 1 at 3. Ito. Negative 1 to 3. Ang y upper natin ay sa line. So, 3 minus 3x minus. Ang lower part ay tumama sa parabola na x squared minus 5x. X squared minus 5x dx. Yan. Simplify nyo lang. Negative 1 to 3. 3 minus 3x. Itong negative ma-distribute dito sa loob. Itong negative ma-distribute dito. So, magiging negative x squared plus 5x dx. Pagsama nyo lang yung like terms. So, negative 1 to 3. 3 minus 3. Hindi. Magiging plus 2x. Kasi negative 3 plus 5x minus x squared dx. So, pwede na kayo mag-integrate. Ihiwalay nyo na lang negative 1 to 3 ng 3 dx plus integral ng 1 to 3 ng 2x dx minus integral ng negative 1 to 3 ng x squared dx. Tapos dito integral, ilalabas nyo yung 3. Integral ng dx ay x negative 1 to 3 plus ilalabas nyo yung 2. Integral ng x ay x squared over 2 negative 1 to 3 ang limit minus integral ng x squared ay x cubed over 3 negative 1 to 3. Simplify nyo lang yan. Ay hindi, ano nyo pala, incorporate nyo yung limits. Upper limit muna, 3 minus negative 1 plus itong 2 dito ay makancel. So, wala na yung 2 dapat. So, x squared, papalitan nyo lang yung 3, ay yung x ng 3 minus negative 1. Dapat pala may squared. Mali. 3 squared minus negative 1 squared minus 3 cube over 3 minus negative 1 cube over 3. Simplify. 3 minus negative 1 ay 4 plus 3 squared ay 9 negative 1 squared ay negative 1 and positive 1 minus 1, so negative 1 minus 3 cube ay 27 over 3 plus
1/3. Kasi negative 1 cube ay negative 1 times negative 1 pa positive. Calculate nyo yan. 3 times 4 ay 12 plus 8 minus 9 plus 1/3. Pag i-calculate nyo yan ay 12 plus 8 minus 9 plus 1/3. 32 over 3. 32 over 3 square units. Yan na yung final answer. Number 4, calculate the area of the region bounded by the curves y is equal to x squared at x is equal to y squared. So, pwede nyo muna yan i-identify ang vertex. Ito, ang vertex nyan ay walang kasamang y, walang kasamang x, so 0, 0. Tapos, opens upward kasi positive naman yung x. Ito naman, so ang hindi naka-square ay x, so ibig sabihin yan ang graph natin or yung parabola ay pwedeng left or right lang. So yan ay vertex nyan ay 0, 0 din. Tapos opens, so positive yung y, so to the right, opens to the right. Tapos etong x is equal to y squared, gagawin nyo yung in terms of y kasi in terms of y yung isa nating equation. So yan na lang yung palitan natin. So magiging square root of x is equal to square root ng y squared. Makacancel yung squared. So ang y ay square root of x. Positive square root of x. Positive, negative. Wait, sulat natin. Positive, negative square root of x. So, pwede ka na mag-graph. Ito, graph muna natin. Yan. Tapos, dito. Yan. Itong una, vertex niya ay 0, 0. So, dito din yan. Tapos, opens upward. So, drawing na kayo ng ganyan. Tapos, itong pangalawa ay vertex niya ay 0, 0. Tapos, opens to the right. So, punta siya sa right. Drawing ka ng parabola na opens to the right. Yan, ganyan. Tapos, ito, equation ito ay y is equal to x squared. Ito naman, y is equal to positive square root of x. Ito ay y is equal to negative square root of x. So, ito lang naman yung magamit natin. Ito lang. Kasi ito naman ay hindi siya kasama sa nakabound ng area. Ang area kasi na pinapahanap sa atin ay ito lang. Ito. Ito lang. So, walang given na limits sa ating problem. So, i-solve natin yan. So, ang limits niyan ay ito. From dito hanggang dito. So, ito. Ito. X. X. Tapos yung X dito. So, para ma-solve ang limits, kailangan mo lang equate yung dalawang y or y1 at y2. Ang y1 natin ay x squared equals sa ang y2 natin ay square root of x.
gagawin natin dyan, square natin both sides para makancel yung square root. So, x raised to 4 is equal to x. So, magiging true lang yan. Magagawa kayo ng table x raised to 4 tapos may x. So, magiging true lang yan. Pagsunod nyo. So, 0 muna. So, 0 raised to 4 ay 0. Tama. 1 raised to 4 ay 1. Tama din. Pag 2 raised to 4 ay 16. So, itong mali. So, itong dalawa lang ang tama. X is equal to 0 at x is equal to 1. So, yan yung limits natin. Ibig sabihin, from 0, burahin na natin to. Nabura pati yun. From 0 hanggang ito ay 1. So, yun yung limits. Tapos, kung anong strip, vertical pa din kasi nga ang limits natin ay in terms of x. Tapos, ang equation din natin ay in terms of x. In terms of x, tapos itong in terms of y na type, pinalitan natin ng in terms of x. So, kaya vertical and vertical strip. Formula ng vertical strip ay area equals a to b y upper minus y lower dx. So, ang y upper natin ay kung saan tumama yung upper part ng strip. Ito, tumama siya sa parabola na to. May equation na positive square root of x. So, ang y upper ay square root of x. Yan. Ang y lower naman, tumama siya dito sa parabola na y lower natin ay x squared. Yan. So, meron na tayong y upper at y lower. Area is equal to limits na 0 to 1. Ang y upper ay square root of x minus ang y lower ay x squared. Yan. Dx equal to, simplify mo lang yan, 0 to 1 ng x, yung square root, gawin mo na lang siyang raised to 1/2. Tapos yung negative, mag-distribute. So, magiging negative x squared dx. Pwede ka na mag-integrate. So, equals, iwalay mo na lang. Integral ng x raised to 1/2 ay x raised to 3 halves over 3 halves na may limits na 0 to 1 minus integral ng x squared ay x cubed over 3 0 to 1. Palitan mo yung x ng mga limits. So, 1 raised to 3 halves over 3 halves minus 0 raised to 3 halves over 3 halves minus 1 cube over 3 minus 0 cube over 3. So, itong may mga 0 ay mag-0. May 1 sa atin ay 1 raised to 3 halves ay 1 over 3 halves minus 1 cube na 1 pa din over 3. So, parang yan ay 1 over 3 halves ay 2/3 minus 1/3. So, 2/3 minus 1/3 is equal to 1/3 square units. So, yan na yung final answer.